Bago pa man siya mapansin ng buong bansa, si Kenneth Edward B. Hizon ay isang tahimik at simpleng doktor mula sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa mata ng marami, isa lamang siyang pribadong individual na tahimik na nagsiserbisyo sa kanyang komunidad. Ngunit nagbago ang lahat nang sa isang episode ng Pilipinas Got Talent ay ibinunyag ni Catherine Bernardo na ang kanyang kauna-unahang crush ay isang batang mestizo na ang pangalan ay Kenneth. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ang simpleng pagbabanggit ng pangalang iyon ay naging mitya ng isang matinding online frenzy na agad-agad ay nagtulak sa mga fans ni Catherine na tukuyin kung sino nga ba ang tinutukoy niyang Kenneth. Hindi nagtagal at lumutang sa social media si Kenneth Hizon, isang 30 anyos na doktor at agad na naging viral sensation. Kilala sa palayaw na Ken ng kanyang mga kaibigan at pamilya, si Kenneth ay ipinanganak noong Marso 16, 1995. Isa siyang Pisces, isang zodiac sign na kilala sa pagiging sensitibo, intuitive, at may tahimik na karisma. Mga katangiang tila tinutukoy mismo ni Catherine nang inilarawan niya ang batang shy mestizo boy na hinangaan niya noong sila'y mga bata pa. Bukod dito, ipinanganak rin siya sa taon ng Woodpig ayon sa Chinese zodiac, na kilala naman sa pagiging mapagmalasakit, matulungin, at responsable. Bunso si Kenneth sa kanilang pamilya na binubuo ng kanyang mga magulang na sina Edward at Lydia at dalawa niyang kuya na sina Franz at Kevin. Lumaki siya sa Cabanatuan City, ang parehong lugar kung saan nanirahan din si Catherine noong kanyang kabataan. Sa katunayan, nagkaklase pa sila sa Flower Lane Montessori Children's House, kung saan nagsimula ang kwentong first crush na ito na muling nabuhay makalipas ang halos 3 dekada. Sa larangan ng edukasyon, nagsimula si Kenneth sa kursong Medical Technology bilang kanyang pre-med at pagkatapos nito'y nagtuloy siya sa Far Eastern University, FEU, upang ipagpatuloy ang medisina. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, ngunit sa tulong ng tiyaga at dedikasyon, nakamit niya ang kanyang lisensya bilang ganap na doktor noong 2024. Sa kasalukuyan, nakatalaga siya sa iba't ibang ospital sa Nueva Ecija, kabilang na ang Eduardo L. Joson Memorial Hospital, na kilala rin bilang Nueva Ecija Provincial Hospital. Bagamat wala pa siyang formal na espesyalisasyon, isang Instagram post niya noong Agosto 2022 ang nagpakita ng kanyang interes sa neurosurgery. Suot ang surgical scrubs, sinamahan niya ito ng caption na TC Neurosurg na tila patikim ng kanyang mga plano sa hinaharap. Ngunit hindi lamang sa ospital umiikot ang mundo ni Kenneth. Sa kanyang personal na buhay, marami ang nagsasabi na siya'y isang multi-talented na individual. Bago pa man ang mundo ng medisina, likas na sa kanya ang sining, lalo na sa sayaw. Isa siya sa mga aktibong miyembro ng dance troupe ng kanilang paaralan at ipinagpatuloy niya ito hanggang kolehiyo kung saan lumaban siya sa iba't ibang dance competitions. Bukod sa pagsasayaw, kilala rin siya ng kanyang malalapit na kaibigan sa kanyang husay sa pagkanta. Isang talento na madalas niyang ibinabahagi sa mga simpleng kasiyahan o pagtitipon. Hindi rin nalalayo sa sports at games si Kenneth. Bukod sa regular na pag-eehersisyo sa gym at paglalaro ng table tennis, naging bahagi rin siya ng isang Mobile Legends team na nagtamo ng ika-4 na pwesto sa palarong medisina ng FEU. Ang kanyang competitive spirit ay hindi lamang limitado sa propesyon, kundi maging sa larangan ng libangan. Isa rin siyang mahilig maglakbay at ilang beses nang nakapunta sa mga bansang gaya ng Thailand, Hong Kong at Taiwan. Para kay Kenneth, ang paglalakbay ay hindi lamang pahinga, kundi isang paraan ng pagpapalawak ng pananaw at pag-recharge mula sa bigat ng trabaho sa ospital. Dahil sa biglaang pag-usbong ng kanyang pangalan sa social media, hindi maiiwasang tanungin ang estado ng kanyang puso. Lalo pang uminit ang usapin nang i-update ng kanyang ama, si Edward Hizon, ang kanyang Facebook profile kung saan binanggit niyang single si Kenneth. Sa isang iglap, sumiklab ang kilig sa online world. May mga gumawa ng memes, may nag-edit ng litrato nilang dalawa, at marami ang tahasang umaasang baka may second chance
na mangyari sa pagitan ni Ken at Kath. Nakatanggap rin ng pansin ang isang pekeng komento online na di umano'y mula kay Kenneth, dahilan para siya mismo ang magsalita upang linawin na hindi iyon galing sa kanya. Bagamat tikom ang bibig ni Catherine matapos ang kanyang pasabog sa PGT, sapat na sa fans ang kanyang pag-amin. Sa mga mata ng marami, ang simpleng Kenneth ay naging simbolo ng isang purong alaala. Ang klaseng kilig na likas, walang arte at may malalim na ugat. At sa panahong puno ng scripted na romansa at publicity stunts, isang kwentong tulad nito ang nagbibigay pag-asa na baka sa gitna ng dami ng tao sa mundo, ang mga alaala ng kabataan ay maaaring muling mabuhay sa tamang panahon. Habang nananatiling isang doktor na dedikado sa kanyang propesyon si Kenneth, hindi rin maikakaila na siya ngayon ay isa ng bahagi ng pop culture memorya ni Catherine. At para sa milyong fans na sumusubaybay sa kanilang kwento, sapat na ang simpleng katotohanang minsan sa isang classroom sa Nueva Ecija, nagkatinginan ang dalawang batang puso at nagsimula ang isang alaala na hindi malilimutan.